hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Day 30 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito po ang paglilitis katarungan para sa bayan. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes. Ito po ang huling araw ng unang linggo ng turn ng depensa na pagpresenta ng kanilang ebidensya. Kasama natin dito sa PTV4 ang IBC13, ang Radyo ng Bayan, ang PIA, Philippine News Agency at maraming radio stations nationwide. Pwede po kayong sumubaybay through ptv.ph at ang paglilitis.ph. Pakibanggit po sa ating mga kababayan na wala pong telebisyon o radyo para masubaybayan nila ang paglilitis na ito. Samantala, Mark, tumungo tayo sa harapan ng Senado. Naroon ang ating kasamang si Zarina Lusuegro. Zarina? 3 araw na nakapagpepresenta ang kampo ni Chief Justice Renato Corona ng kanilang ebidensya at testigo. At ngunit iisa lamang inihintay nitong Senate Impeachment Court. At ito nga ay tumayo sa witness stand si Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kung kahapon nating matatandaan na may ilang senador o senator judges na naniniwalang mismong si CJ Corona lamang ang makapagpapaliwanag hinggil sa mga isyu nito tungkol sa SALN nito, particular na ang dollar accounts na hindi nito naideklara. At kung ating matatandaan itong nakarang linggo ay nagpaunlak itong si CJ Corona ng panayam sa iba't ibang media organization at dito inihagag niya na bubuksan niya ang kanyang dollar account sa tamang panahon at ito nga yung next week o ngayong linggo at ipapaliwanag niya na wala daw umanong problema ukol dito. Tikom naman ang bibig ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas ukol dito pero tiniyak niya ang Senate Impeachment Court na meron pa silang ilang testigo na maaaring magpatunay o sumagot sa lahat ng mga alegasyon ukol sa SALN ng punong maestrado. At yan muna ang pinakahuling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Mark and Cathy. Thank you, Sarina. Yan po ang kaganapan sa harap po ng Senate. Ito po, dito pa rin tayo sa GSIS, sa mga kababayan natin who are not familiar dito sa Metro Manila. Malapit po ito sa Mall of Asia, ang GSIS building. Kaya dito po ang Senate of the Philippines. Samantala, Mark, kahapon ay panibagong araw para sa depensa ng pagpresenta nila ng kanilang mga testigo at ebidensya. Panoorin po natin ang highlights ng Day 29 ng impeachment trial. Sa Day 29 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, bumalik sa witness stand ang budget officer ng Korte Suprema. Tumestigo din ang kinatawan ng Senate Electoral Tribunal at House Electoral Tribunal. Lumabas na kumita ang Chief Justice ng mahigit 27 million pesos sa kanyang mga allowances na karamihan dito ay tax-free. Muling humarap sa witness stand si Araceli Bayuga, budget officer ng Supreme Court. Tinanong ng prosekusyon kung paano niya pinaghandaan ang mga certificate na kanyang ipinisinta sa impeachment court. I'd also like to know if there is a different treatment by the Supreme Court of the witnesses for the prosecution vis-a-vis witnesses for the defense. Sinabi pa ni Bayuga na dumaan kay Chief Justice Corona ang mga dokumento. Who asked you to prepare it now? Upon instruction of my superior. When you say superior, this is Chief Justice Corona? Yes, Your Honor. Okay. Dagdag pa ni Bayuga, ginawa ang certifications noong 2 linggo ng Pebrero sa utos na rin ni Corona. Inilahad ni Bayuga ang extraordinary miscellaneous expense allowances ng Chief Justice na umaabot sa mahigit 250,000 pesos kada buwan. Pero hindi daw niya alam kung paano ito ginagamit ng punong maestrado. Hiniling naman ng prosekusyon kay Bayuga na magdala ng sample of certifications kung paano ginagamit ng punong maestrado ang allowances. Tinanong din ng prosekusyon ang alpha list na unang inilahad ni BIR Commissioner Kim Henares. Ayon kay Bayuga, lahat ng Supreme Court employees ay saklaw ng alpha list na isinusumiti sa BIR. Lumabas naman sa pagtatanong ni Senator Franklin Drilon na ang allowances ay hindi saklaw ng withholding tax, maliban na lamang sa year-end bonuses na hihigit sa 30,000 pesos. Ayon kay Bayuga, ang taxable compensation ng punong maestrado noong 2010 ay umaabot sa mahigit 736,000 pesos. Sinubukan din ni Escudero na ipagtugma ang kabuang bilang ng mga ari-arian na ipinisinta noon ng prosekusyon sa nais ilahad ngayon ng depensa. If it is proven by the prosecution, although we said not properly alleged, that there is income or there are assets in excess of income, the law says there is a presumption that it is ill-gotten. And therefore, the burden shifts from the prosecution to the defense to prove that it is not
ill-gotten. Paglilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi issue ang ill-gotten wealth sa usapan ngayon, kundi ang umano'y discrepancy sa salin ni Corona. Hindi issue whether or not corrupt si CJ or whether yung pera ay galing sa masama o mabuti. Ang pinag-uusapan dito, whether or not yung salin niya ay final at nadeklara ba o hindi, or may paliwanag ba. Tanong naman ni Senator Teofisto Ginggona, bakit wala rin sa salin ni Corona ang dollar accounts nito? There is no necessity for revelation of this because this is covered by the exemption provided for under the foreign deposit account, Your Honor. Agreed, but there is no indication of its existence in the SALN. Kalawang testigo na humarap ay si Irene Guevara, Secretary ng Senate Electoral Tribunal. Kanyang ipinisinta ang allowances ng punong mahistrado sa SET na umaabot sa halos 1.7 million pesos sa loob ng 14 na buwan. Naging maiksi lamang ang cross-examination kay Guevara. Sumunod na humarap si Attorney Gurley Salarda ng House of Representatives Electoral Tribunal. Binanggit nito ang iba pang allowances na natatanggap ni Corona na umabot sa mahigit 3 million pesos. Ayon naman kay Lodin Amado Valdez, nais lamang patunay ng depensa na walang ill-gotten wealth si Corona. Pag napatunayan mo na magkaiba yung malaki ang pagkakaiba ng income mo at saka yung mga properties na na-acquire mo, yung batas mismo nagsasabi na presume. Hindi ka na kailangan mag-present ng ebidensya, hindi mo na kailangan ilagay doon sa articles of impeachment na ill-gotten yan. Yung batas mismo magsasabi. Yung mga cross-examination tungkol doon, sinasabi na hindi mo pwedeng maging batayan na ito ay isasama mo doon sa naipon mo na pinagbili mo ng kondo dahil ito yung ginagamit mo sa pang-araw-araw mo eh. Pambili mo ng pagkain, pambili mo ng gasolina, mga representasyon mo kasi kailangan mabuhay ka araw-araw eh. Eh kung Chief Justice ka, mas mataas ang gastusin mo. Sa Day 30 ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, inaasahang babalik sa witness stand si Araceli Bayuga, ang Supreme Court Budget Officer para sa recross. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Ito po ang paglilitis. Salamat sa inyong pagsubaybay. Kasama po natin ngayon from the prosecution, Congressman Erin Tañada, at from the defense naman po, Attorney Tranquil Salvador III. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Mark and Kathy. Attorney Tranquil, we noticed, unlike the prosecution, they started with their strongest pieces of evidence, mukhang very methodically laying down ito munang income of the Chief Justice. Ano yung strategiya? Kung meron mang pwede nang maintindihan ng ating kababayan sa ginagawa ninyo. Ang siguro po, ang ganito ko lang maipapaliwanag yan. Ang ginagawa po namin ay inilalatag at nagtatayo or tinatawag na sa English, we are trying to build kung ano po man yung ebidensyang meron kami. So sinisimulan po namin sa pundasyon, gaya ng pagbibuild ng bahay, sinusubo, tapos nilalagay po namin yung mga pader ng pundasyon na yon. Tapos po, kung pwede na mamaya namin lagyan ng bubong, ilalagyan po namin. Tapos po, yung mga finishing yan, kung kailangan pintahan sa labas, at sa loob po, lalagyan namin ng furnishing. So, ganun po, unti-unti namin ginagawang ganun. Hopefully naman ay maipaliwanag natin, maipahatid namin ng maliwanag. Hopefully. Nakakatatlong araw pa lang po kami.
And tingnan po natin kung naintindihan nila, no, at ng ating mga kababayan kung anong aming gustong ipatunay or patunayan po. Kahapon nga po ay napag-usapan na naman itong income ni Chief Justice Corona. Sa tingin niyo po, mula sa prosekusyon, ano po yung mga masasabi niyo doon sa mga naipresenta ng ebidensya ng depensa? Well, sinabi nga po ni Attorney Tranquil, no, naglalagay po sila ng pundasyon. Yung pundasyon na nilalagay po nila nakakatulong po sa bahay na tinayo na po namin, no, dahil yung ebidensya na pinapaliwanag po nila tungkol sa other sources of income, no, dahil kung titignan nga po natin, gusto nilang patunayan na merong pinagkukunan pa si Chief Justice Corona maliban sa kanyang sweldo. Ngayon ang tanong, legal ba ito o hindi, no, dahil allowances ito, no, at yun ang nakita po natin sa cross-examination po ng mga testigo. Pangalawa, itong paglalagay po ng pundasyon, no, ay nakakatulong rin po sa amin dahil tinanong nga po ni Senator Cheese kahapon, you're opening the issue on income, no? Aren't you opening the paragraph that we already close, no? Exactly what we want to ask siguro kay Attorney Tranquil. You can finish yung Article 2.4 dahil sinara na nga namin yung usapin tungkol sa ill-gotten wealth at other sources of income dahil wala ngayon, binuksan ngayon ninyo. That will allow now the prosecution to present rebuttal evidence on this issue, no? Pangalawa, nakatulong rin po sa amin yung testimonya dahil mismo si Senate President Enrile nagsabi, kung ito ay other sources of income, dapat nakadeklara rin po sa statements of assets and liabilities and net worth ito. So yung nakatulong nga sa kanila, nakatulong rin po sa amin. Kaya lalong tumibay rin po yung bahay na tinatayo po namin. Congressman, ito nga po, proof of income at ito you're offering figures so you're inviting people to do the math. Bakit niyo po ito ginawa at ano po talaga ang pakay nito mga ebidensyang ito? Kasi yung makikita niyo po yung 2.4, gaya ng sinabi ni Congressman, ay tinanggal na yung ill-gotten wealth. Pero po makita niyo yung 2.3 doon sa Article 2 ay doon po nila ipinasok lahat ng yan yung mga properties na kinlaim nila na hindi naman yung ma-justify yan Yung kanyang income, is not enough to purchase properties. Disproportionate ko. Anong meron siya ay hindi sapat dahil dito nagkakaroon ng presumption. Ganun po, di ba? Makita nagkakaroon ng presumption at dahil dito malamang ay nakaw yan. Yun doon nila nadala. So kaya kailangan namin sagutin yun Doon po nila naipasok at naalala nyo yung bank accounts, naalala nyo yung ibang property. Di ba ilang beses namin sinasabi, hindi po 2.4 yan kasi napakaliwanag ganito. In-strike down nga. Pero nakapagpasok pa po rin sila sa pamagitan ng 2.3. Hindi po namin pwedeng iwanan yun na ganun. Kasi po yung sa kagustuhan nilang gawin yun, nakapagpinta po sila ng larawan sa isip ng mga kababayan po natin na bakit nga gano'n? Yung mga properties na ito, saan niyo ba kinuha? May pera ba yan? May income ba yan? Yun po, yung aspeto pong yun. Attorney Salvador, lumabas po dun sa unang nagtestigo si Miss Bayuga na sumweldo po sa loob ng 10 taon ng Chief Justice ng mahigit 20 milyones. Yun po ba yung sinasabi niyong pinagkunan niya ng pambili ng properties? Ganito po yan, no? Siyempre, sa isang